Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong tatalakayin. Paano po ba gamitin ang epoxy grout? At atin rin pong pag-uusapan ang advantage po ng paggamit ng epoxy grout. Papakita po natin step by step kung paano po ina-apply ang epoxy grout. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Dito po sa area na to, ang ating pong gagamitin ay epoxy grout. Yun nga po, ulitin ko, hindi po siya ordinary na grout. Unlike po yung ordinary na grout, dito po kailangan po kasi dito matibay yung gagamitin natin na grout. At the same time po, yung epoxy grout ay required po siya doon sa mga swimming pool. So mahalagang bagay po yun na ang ginagamit natin ay epoxy grout, lalong-lalo na po sa swimming pool. Unang-una po kasi siya po ay mabababad sa tubig. So prone po siya sa chlorine, no? Kung ordinary grout po, malaki yung chance na pagka katagal-tagalan, matutuklap po, matatanggal siya dito sa mga pagitan, no? Kaya epoxy grout po ang ating gagamitin. Pangalawa pa pong kagandahan ng paggamit ng epoxy grout, hindi po siya nagkakaroon dito ng mold o nung amag. Kung inyo pong makikita, may mga tile po kayo na nakikita na ang kanyang grout ay nagkakaroon ng discoloration, nagkakaroon ng amag, no? Tapos nangingitim. So yun po ay mold. So pag epoxy grout po ang ating gagamitin, no, lagi po natin siyang makikita na malinis po kasi pangit pong tingnan yung tiles kapag nag-amag na po yung mga pagitan. So parang hindi po siya malinis tingnan. Pero ito na po ngayon yung ating epoxy grout, no? Ang ating pong gagamitin na epoxy grout ay Spectrolac. Disclaimer mga kapatid, this is not a sponsored video. Kaya Spectrolac, baka naman. So ito na po yung laman ng ating lata ng Spectrolac. Ayan po. So, ito po yung sponge. Ito po yung gagamitin yung panglinis mamaya. At the same time po, ito po yung may nakalagay siya sa loob na wash pack. So, yan po yung gagamitin panglinis. So, ito po yung mga component na nandun sa loob ng ating Spectrolac. So, ito po ay part B, no? Yan po, paghahaluin po yan. Tapos, ito naman po yung kanyang part A. Ito po. Ito, isa rin po sa kagandahan nitong brand, itong epoxy grout na aming gagamitin ay hindi na po tayo magtatansyahan ng ihahalo. Kasi ito po, yan, ito yung part A. Tapos, ito po yung part B. So, imimix lang po yan. Tandaan nyo po, huwag nyo pong hahaluan ng tubig. Itong dalawa lang po, pagsasamahin nyo na po, tapos hahaluin na lang. So, ito, meron din po siyang gloves na kasama. Tapos, meron po siyang part C. Ito po. Ito po yung isang part, yung kanyang part C. Bali, yan po yung kulay. Ayan po. Sa paghahalo po nito, no, ang una nyo pong paghahaluin, ito part A at saka yung part B. Ngayon po, kapag nahalo nyo na po siya ng maayos, saka nyo na lang po ilalagay itong part C. So, ito na po. Ito, kung inyo pong makikita, part A. Ilalagay na po natin siya dito. Yan. Tapos, ilalagay na rin po natin yung part B. Kung inyo pong makikita, parehas po sila na na liquid. No, huwag po kayo magtaka. Parehas po yan sila na liquid. Yan po. Kaya po kanina sinasabi na ipapahuli po yung part C, no, para po yung kanyang liquid ay mahalo muna ng maigi para pantay po. So, ayan. Haluin na po natin. Yan po, kung inyong makikita, hindi po pantay ang kanilang kulay. May part doon na maputi, may part na parang madilaw. So, dapat po magpantay po muna ang kulay niyan. Yan. So, ayan po, kung inyo pong nakikita, unti-unti na pong nagpapantay yung kanilang kulay.
Ngayon, pagka nakita nyo na pantay na po yung kanyang kulay, no? Ayan po, oh. So, isusunod na po na, ayan po, pantay na. Isusunod na po natin yung ating part C. So, ito po. Pag ginalo po yan, huwag nyo munang ibuhos lahat para hindi po magbubuo. Ngayon, pag nahalo nyo na po yung una, so, ayan. Ngayon po, isusunod na natin. Ayan. So, ito na po ngayon. Tapos na po natin siyang haluin. Ayan. Kung inyo pong makikita, pantay na po yung kanyang kulay. So, pwede na po natin siyang i-apply. So, ito na po ngayon. I-apply na po natin siya. Ginamitan na lang po natin siya ng paleta, no? Ang advantage po no, yung paggamit po ng rodela, mabilis nga po siya. Ang disadvantage naman po noon, unang-una, maraming nasasayang. Pangalawa po, napakakunat po niyang ihagod pagka medyo tumigas na, napakatigas sa gudin, so napakahirap linisin. The same time po, pagka nahagod po, pagka naipahid nyo na po yung inyong epoxy grout, no, ang nakalagay po kasi doon sa instruction niya, after 20 minutes, bago nyo po siya lilinisin. Sa experience po namin, pagkalipas ng 20 minutes, napakahirap na po niyang linisin. No? Ang tigas po niyang linisin. Hirap na hirap po kami linisin siya kahapon after 20 minutes. So, sa experience po namin, ang nangyari po, ang ginawa po namin para mas mabilis po siyang linisin, pagkapahid po namin, pagkatapos po namin ipahid, after 5 minutes, nilinis na po namin siya. So, madali po siyang linisin. So, ipapakita ko po sa inyo. Kagaya po na ito, kung inyo pong makikita, yan o, basa pa po siya. Yan o. Pagkatapos po namin siyang ipahid, after 5 minutes, nilinisan na po namin siya. Kaya kung inyo pong makikita, malinis na po ang area na to. Madali po siyang linisin. Unlike dito, ito po, yung ganyan po, ito po yung sinasabi doon sa instruction, after 20 minutes daw po, bago linisin. So, ang nangyari, after 20 minutes, ganyan siya. Maraming natitira at saka ang tagal po namin siyang nilinis. Pati pa po yung mga ganyan, no? After 20 minutes po, hindi na po siya nalilinisan. Napakatigas. Napakatigas po talaga. O, masasabi po natin na matibay nga po yung epoxy grout na ginamit natin. Pero, base doon sa instruction na after 20 minutes, saka daw po siya lilinisan. Para sa amin po, hindi po yun applicable yung 20 minutes. Lalong-lalo na kapag malakas yung sikat ng araw, mabilis siyang matuyo. No? Sinasabi ko po to sa inyo para hindi po kayo mahirapan. Kasi kami, nahirapan po kami after 20 minutes, nahirapan kaming linisin. Kagaya po ng mga ganyan, no? Yan, no? Ang tigas na po niya. O, yan, no? Hindi po siya basta-bastang nadadala sa papunas-punas lang. Ito po ngayon mga kapatid, kung inyo pong makikita, ayan, naglalagay po kami ngayon ng epoxy grout. Ayan po. Base po sa aming experience, sa paglalagay po ng epoxy grout na aming ginamit, ganito lang po dapat siya karami. Ang una nyo pong ipapahid. Ayan po. Hindi po ito katulad ng ibang grout na ating nagamit o ng mga epoxy grout na ating nagamit na pwede nyo po yung pahiran yung buong area sa kalilinisin. Ito po, hindi po pwede na pahiran po ng marami. Kasi po, once na
na marami po yung inyong pinahiran, tapos po inabutan po kayo ng pagtuyo, mahirap po siyang linisin. So ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano linisin. So ito po, no, basahan po na yung foam na may konting sabon. Yan po. Yan, ganyan. Ayan po, kasi po yung una naming ginawa, bumasi po kami dun sa instruction na nandun sa may label nung ating epoxy grout, no? Ay hindi po siya naging maganda ang resulta, no? Paalala po mga kapatid, itong video po na ito yung ginawa po natin, pinakita po namin yung mga hindi magandang naging resulta, no? Tayo po hindi lang po magandang resulta ang ipinapakita natin, pati rin po yung mga hindi naging magandang resulta, para po kung sakasakali na kayo po ay gagawa, no, ay hindi po kayo mahihirapan. Kasi po sa amin yung nagkaroon ng hindi magandang resulta yung gawa namin, sinunod lang po namin yung instruction na nandun sa label, hindi naging maganda po yung resulta. So ito, ibinabase po namin yung video na to sa aming experience. So ayan po, kung inyo pong nakita, madali po siyang linisin. Basta po, hindi siya tuyong-tuyo. Ayan po. Kung inyo pong makikita, hindi po siya tuyong-tuyo. So, madali po siyang linisin. Pero pag iyan po ay tumigas, tapos saka nyo palang lilinisin, mahihirapan po kayo. Ayan po. So, ito na po tayo ngayon mga kapatid. Tapos na po tayo mag-apply ng ating epoxy grout, no? Base po sa aming experience, no, ay napakatibay po ng aming epoxy grout na ginamit. Ayan po, kung nyo pong makikita, lahat po ng area na yan, ang ginamit po namin dyan na grout ay epoxy grout. So masasabi ko po na napakatibay. Wala po tayong question doon sa kanyang tibay. Ang naging problema lang po natin dito sa ating epoxy grout na ginamit ay mahirap po tanggalin yung kanyang kulay. Pag ayan po, mahirap siyang linisin, no? So yun nga po, sa experience namin, medyo matagal po ang paglilinis. Yan po, kung inyo pong makikita, yung kasama po natin, kinukut-kut na. Pero yan po, kulay lang po yan. No? Yan po yung kulay ng grout. Kasi po yung ginamit po na mosaic tiles dito ay textured. Hindi po siya makinis na makinis. Pero dapat po sana, yung kulay niya, hindi po yan nagpapaiwan. No? Dapat kung sakasakali man, kung may maiwan dyan na kulay, dapat pag pinunasan po na ganyan yan, ay nasasama. Ito po hindi. Ayan o. So, ito po mga kapatid, muli pinapaalala ko po sa inyo. Kaya po namin sinishare yung ganito naming mga na-experience, para po once na pag kayo po ang gagamit, ay hindi rin po kayo mahirapan. Ayan o. So, itong mga area na to, medyo malinis na po. Pero kung nakikita nyo, may konti pa rin. Although, ginamitan na po namin siya ng bleach. Ginamitan na po namin siya ng, tawag nito, lacquer thinner. No, marami na po kami ginamit dito para maglinis. Pero ito nga po, talagang napalaban kami dito sa paglilinis. No? Sa application, ganun din. No? Napalaban tayo sa application, sa pagpahid ng epoxy grout, pero mas lalo kaming napalaban dun sa paglilinis, kasi once po na nilinis na po namin, tapos yung kulay ay naiiwan sa tiles. Ito po, kagaya po nito, ganyan. Pag ito po, nilagyan po natin ito ng grout, once na pinunasan po natin siya, yung kulay niya, ito po, yung mga kulay niya, yan, naiiwan sa tiles. So, medyo mahirap po siyang linisin. Sana po magawan to ng
paraan ni nung gumawa nitong epoxy grout na hindi po mahirap linisin sana yung kanyang kulay na naiiwan. Ayan o. Makikita po ninyo, naiiwan. Lalo na dito, yung ginamit po namin na tiles ay may texture, hindi po siya yung makinis. So, ang ano niya po talaga, kagaya niya, pag in-applyan yan dyan, tapos pag pinunasan po niyan, yung may iwan dito, ang hirap ng linisin, gawa nung matibay nga po yung epoxy grout natin. Tapos yung kulay po, yun nga, mahirap talagang linisin. Mga kapatid, paalala, hindi po natin nilalabas tong video na to para manira ng product, no? Nilalabas po natin tong video na to para maipaabot din po natin sa manufacturer ng epoxy grout kung ano po yung na-experience natin sa site, no? At the same time, sa mga kapatid po natin na gagamit ng epoxy grout para hindi nyo po maranasan itong aming nararanasan na to. Sa muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama po sa ating video. Maraming salamat po sa lahat ng suporta po ninyo. At the same time po, dalangin po ng inyong kapatid na ang video pong ito ay nakapagdulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. At doon po sa mga kapatid po natin na gagamit po ng epoxy grout, ito po ay bilang paalala na rin po sa inyo kung ano po yung maaring ma-encounter ninyong problema sa paggamit po ng epoxy grout. Huwag po natin isipin na ang paggamit po ng epoxy grout ay sasabihin po natin na madali lang yan. Ako na po ang magsasabi sa inyo, hindi po siya madali, no? Maaring may mga ibang produkto na sabihin natin na nagamit natin na madali siyang i-apply, pero base po sa aming experience, no, hindi po siya naging madali. Kaya sa muli po mga kapatid, maraming salamat. Dalangin ko po sa inyo na ang video ito ay nakapagdulot muli ng inspirasyon. Ito po ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.